Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Kumpare, sabihan mo lang ako kung kailangan mo ko. Handa akong ibigay ito sa'yo ng walang kapalit. Mapanukso niyang sabi habang nakahawak sa mga braso ko. Salamat sa'yo, kumare. Hinding-hindi ako magsasawa sa'yo. Nauuhaw ko namang tugon. Magandang araw sa'yo, Miss Roxy, at sa inyong mga listeners. Ako nga pala si Gregory, 43 years old, isa akong barbero sa aming lugar at katuwang ko sa buhay ang aking asawang si Evelyn. Nagtatrabaho naman siya bilang isang caregiver sa ibang bansa. Meron naman kaming anak, 2 babae na nag-aaral ng kolehiyo sa Maynila at malapit nang magtapos sa kursong nursing at teaching. Pareho kaming nagsisikap ng misis ko para mapagtapos ang aming mga anak. At sa awa ng Diyos, nairaraos naman namin ang bawat matrikula ng mga bata. At hindi na kami makapaghintay pa na makapagtapos sila. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang mangulila sa aking pamilya dahil ang aking asawa ay nasa malayo, habang ang mga anak ko naman ay nakaboard sa kani-kanilang mga dorm. Oo, Miss Roxy, mag-isa lang ako sa aming tirahan kasama ang aming mga alagang aso. Nasanay naman na akong mapag-isa, pero hindi pa rin nawawala ang lungkot sa tuwing sasapit ang mga importanteng okasyon katulad ng birthday. Minsan, umuwi naman ang mga anak ko mula Maynila tuwing bakasyon, pero sandali lang din sila dahil sobrang busy. Sa kabila nito, naroon naman ang aming kumare na si Maribel na naglalako ng mga masasarap na kakanin sa barangay. Dumadaan ito araw-araw para magdala ng mga order kong kakanin. Naging suki na rin kasi ako matagal na at walang araw na hindi niya ako dinadalhan. Good morning, kumpare. Narito na ang mga order mo. At syempre, hindi mawawala ang favorite mong bibingka. Masayang sabi ni Maribel habang dala ang kanyang malaking basket. Aba, mukhang masarap, kumare. Salamat ha. Tugon ko habang inaabot ang bayad. Walang anuman, basta ikaw. Natatawa niyang sabi at tinapik ang braso ko. Si Maribel ay nasa edad pang 35 at maaga siyang nabiyuda matapos maaksidente ang kanyang asawa sa pagmamaneho ng sasakyan. Nasaksihan ko noon ang pagkalugmok niya at dahil malapit siya sa aming mag-asawa, kami ang isa sa mga tumulong sa kanya para makabalik ulit sa kanyang mga paa. Kawawa din kasi si Maribel dahil meron pa siyang 2 anak na maliliit pa. Pero salamat din sa Diyos dahil hindi siya sumuko. Kaya ganoon na lang siya kabait sa amin dahil malaki ang kanyang utang na loob. Sa kabila nito, hindi ko maiwasang humanga sa kanya dahil nakakaya niyang ikayod ng mag-isa ang kanyang mga anak. Kaya minsan din, sinusobrahan ko ang bayad ko para makatulong din sa kanya sa maliit na paraan. Naku, kumpare, ayan ka na naman. Sobra tong bayad mo, ano ka ba? Reklamo niya at pilit na naghahanap ng panukli sa pitaka. Maribel, tanggapin mo na yan. Magagamit mo rin yan para sa mga bata. Tugon ko at hindi tinanggap ang sukli. Salamat talaga, kumpare. Hulog talaga kayo ng langit ni Evelyn. Kaya wala akong ibang hinihiling kundi magkaroon kayo ng marami pang blessing sa buhay. Nakangiti niyang sabi. Pag alis niya ay kinain ko agad ang mga bibingkang iniwan niya. Ninamnam ko ang sarap at tamis nito. Paborito ko talaga ang mga luto niya, Miss Roxy, dahil kuhang-kuha ang lasang gusto ko. Na para bang nauhumaling ako sa bawat kakanin na inihahain niya sa akin. Isa na ron ang suman na hindi nakakasawang kainin tuwing umaga. Aminado naman ako, Miss Roxy. Meron din akong lihim na pagtingin kay Maribel. Nadala minsan ng lungkot sa asawa kong nasa malayo. Hindi ko maiwasang ituon ang paningin ko sa ibang babae. At laging si Maribel ang nakikita ko. At meron akong kapanatagan na nararamdaman sa tuwing pumupunta siya sa bahay. Isang hapon, tumawag ang asawa ko. May magandang ibinalita na magpapadala raw siya ng balikbayan box para sa amin. Natuwa naman ako dahil doon, tiyak na marami na namang magagandang regalo ang ipapadala niya. Syempre, sa sobrang excited, hindi ko maiwasang mapasayaw-sayaw kasabay ng lumang tugtugin sa radyo. Mahal,
Pagdating ng box, huwag mong kalimutang bigyan sila Maribel at ang mga anak niya. May sineperate na ako para sa kanila. Tsaka ang mga dalaga mo, sabihan mong umuwi dyan. Gusto ko ng video na sabay niyong binubuksan yan. Paalala pa ni Evelyn noon sa video call namin. Kaya naman nung sumunod na buwan, dumating nga ang balikbayan box sa bahay. Kasama ko ang dalawa kong anak na si Teresa at Georgina na binubuksan yon. Namangha naman kami ng buksan ito dahil talagang maraming laman na magagandang gamit at lalo na ang paborito naming tsokolate. Wow ate, may bago na tayong laptop, sabi ni Georgina. Kaya nga, grabe talaga si Mami, sabi naman ni Teresa. Kaya pagsikapan nyo talagang makapagtapos mga anak. Kasi ang nanay nyo, kumakayod talaga ng todo sa ibang bansa. Paalala ko sa aking mga anak. Opo pa, pero syempre, isa ka rin sa mga nagtaguyod sa amin para makapagtapos, sabi naman ng anak kong si Teresa. Masaya kami nung gabing yon, lalo na at naroon ang aking dalawang prinsesa. Tsaka ang asawa ko na nasa video call na masayang nakita kami na nagsasalo-salo. Sa mga sumunod na araw, matapos umalis na mga anak ko, doon ko naman inimbita si Maribel kasama ang kanyang mga anak para ibigay sa kanila ang ibinigay ni Evelyn. Diyos ko, grabe na kayo kumpare. Mamahaling cellphone to. Salamat talaga kay Evelyn. Natutuwang sabi ni Maribel habang nakahawak sa bagong cellphone pati ang kanyang mga anak. Hindi lang yan, may mga damit rin at mga masasarap na tsokolate. Ani ko habang ibinibigay sa kanila ang parte nila. Kita kong parang may iyak si Maribel sa sobrang tuwa. At maging ako ay lumambot ang puso, Miss Roxy. Matapos maibigay yon, nag-iwan na naman si Maribel ng mga kakanin at nagpatuloy sa paglalako. Habang ako naman ay bumalik sa trabaho sa barbershop. Noong mga panahon na yon, pilit kong inaalis sa isipan ko ang nararamdaman kong pangungulila sa aking asawa. Pero sa paglipas ng panahon, nagbabago din ang damdamin na dahil sa malayong distansya sa pagitan ng aking pamilya, hindi ko maiwasang makahanap ng kalinga sa piling ni Maribel na aming kumare. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Nagtapos na ang aking anak sa kolehiyo at inaasahan kong babalik na sila sa aming tirahan. Pero nakakalungkot dahil may bago na naman silang papasukang kabanata sa kanilang mga buhay. Matapos makapasa sa board exam, doon nakipagsapalaran din sila sa ibang bansa. Si Tere ay bilang nurse, habang si Georgina ay nagtuturo sa Canada. Masaya ako sa naabot nila, Miss Roxy. Pero nakakapanlumo na ako na lang ang tanging naiwan sa bansa. Hindi ko tuloy maiwasang mainggit sa ibang pamilya na buo tuwing okasyon. Habang ako ay inaatupag lang ang cellphone. Naghihintay na tumawag sila. Pero sa kabila nito, napapawi ang lungkot ko dahil kay Maribel, na minsan kasama kong kumakain sa bahay, kasama ang kanyang 2 anak na lalaki, si Bogart at Mike, na binibigyan ko ng baon. Oh kumpare, birthday mo ngayon, hindi ba? Bakit hindi tayo maghanda? Tanong sa akin ni Maribel. Hindi ko naman inaasahan na maaalala niya ang kapanganakan ko. Dahil maging ako sa totoo lang ay nakalimutan ko, Miss Roxy. Tapos ang asawa at mga anak ko, hindi rin sila nakaalala. Kaya doon, mas lalong lumambot ang puso ko dahil sa pagiging maalalahanin ni Maribel. Naku, wag na. Mag-isa lang din naman ako, kumare. Sabi ko, ano ka ba? Nandito kami Sasamahan ka namin. Masaya niyang sabi. Kaya sa araw na yon, pinagluto ako ni Maribel ng sari-saring masarap na pagkain. Tinulungan ko rin naman siya. Imbis tuloy na magmukmuk ako at malungkot, parang sumaya ulit ako dahil sa kanya. Ipinadama niya sa akin na hindi ako mag-isa sa buhay, lalo na sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Happy birthday, kumpare! Bati ni Maribel kasama ng kanyang mga anak. Kahit simple lang ang handa, naging masaya ako na kasama ko sila na sumalo sa hapagkainan. At matapos yun, nagligpit na kami at tinulungan ko si Maribel na maghugas sa kusina.
Salamat talaga sa'yo, Bel. Munti ko na talagang makalimutan na kaarawan ko ngayon. Pero buti at naalala mo. Pasalamat ko sa kanya. Walang anuman. Basta, hindi ko makakalimutan ang tinulong mo at ng asawa mo sa akin. Tsaka nga pala, naalala ba nila na kaarawan mo ngayon? Tugon niya. Mukhang nakalimutan nila. Siguro dahil sobrang busy nila sa trabaho. Sagot ko naman. Naku, wag naman sana nilang makalimutan. Malungkot niyang sabi at tinapik ang braso ko. Sa mga sumunod na linggo, naging madalang na lang ang pag-uusap namin ng asawa at anak ko dahil sa sobrang busy nila. Minsan lang ang tawagan na hindi tulad noon na umaabot ng 1 oras. Nalungkot akong lalo, Miss Roxy. Kasi naroon ang lungkot sa puso ko na baka hindi na nila ako kailangan. Na ang pagiging barbero ko ay hindi na nakakatulong sa kanila dahil kaya na nila ang mga sarili nila. Bilang padre de pamilya, parang nawalan ako ng kapangyarihan dahil hindi na ako ang nilalapitan ng pamilya ko. Pero si Maribel, sa akin laging tumatakbo. Doon ko ulit naramdaman ang halaga ko. Sa totoo lang, Miss Roxy, gusto kong maging takbuhan ng isang tao na ako yung taong tumutulong. At sa kaso ni Maribel, ako ang lagi niyang tinatakbuhan sa tuwing may problema siya sa buhay. Minsan nahihiya siya, pero natutuwa ako kapag siya mismo ang nagsasabi at hinahayaan akong ayusin yon. Isang araw, tumawag siya at humingi ng tulong sa akin dahil nasira ang gripo habang naglalaba siya. Hindi raw humihinto ang tubig sa pag-agos, kaya pumunta ako para ayusin yon. Ngunit nanlaki ang mga mata ko na makita si Maribel. Suot ang basang duster na klarong-klaro ang hubog ng kanyang katawan. At habang inaayos ko ang gripo, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Sa kabila ng edad niya at sa pagkakaroon ng 2 anak, naroon pa rin ang ganda ng kanyang katawan at ang kinis ng kanyang balat. At mas lalo niyang ikinaganda ang mga bigay na damit ng aking asawa mula sa abroad. Kumpare, ayos ka lang ba? Nagitla naman ako sa tanong ni Maribel at doon ay napaiwas ako ng tingin. Oo naman, kumare. Tsaka, maayos na yung gripo. Dahan-dahanin nyo lang sa pagbukas at lost thread na yung lock. Paalala ko. At bago pa man ako makauwi, ay may ipinakisuyo pa siyang ayusin ko sa kanilang kwarto. Isang cabinet na natanggal na ang pinto. Pero hindi ko inaasahan na sa pagtapak ko sa kwartong yon ay may mangyayari sa pagitan namin na para akong nahulog sa isang patibong na hindi ko maiwasan. Na sa huli, luluhod ako sa harapan niya para magmakaawa na punan ang pangungulilang ipinagkait sa akin. At dahil wala ang mga anak niya, doon namin kinuha ang tsansa para pagbigyan ng aming mga sarili. Hindi ko na napigilan ang sarili kong pagnanasa dahil siya mismo ang nagbigay ng motibo. Naglapat ang aming mga labi. Iniyakap niya ang kanyang braso sa aking leeg habang ang mga labi namin ay patuloy sa paglalaban, mariin at halos ayaw nang maghiwalay. Ang kamay ko ay kusang gumalugat sa kanyang katawan. Wala na kaming pakialam sa ingay na namumutawi sa aming mga bibig. Ang gusto lang namin ay makaramdam ng kakaibang saya. At hindi nga ako nagkamali. Naibigay namin ang gusto ng aming mga katawan. Nakarating kaming dalawa sa rurok ng kaligayahan. Matapos ang pangyayaring yon, pareho kaming nag-ayos ni Maribel ng mga sarili. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng thrill sa pagkakataong yon. Imbis na matakot ako dahil sa pagkakamaling yon, nagustuhan ko ang sitwasyon dahil pabor ito sa akin na naghahanap ng init. Kumpare, sabihan mo lang ako kung kailangan mo ko. Handa akong ibigay ito sa iyo ng walang kapalit. Mapanukso niyang sabi habang nakahawak sa mga braso ko. Salamat sa iyo, Mare. Hinding-hindi kita tatanggihan. At hindi ako magsasawa sa iyo. Uhaw na uhaw ko namang tugon sa kanya. Doon nagsimulang magbago ang lahat, Miss Roxy. Pareho kaming binalot ng pagnanasa na hindi alam kung paano tatakasan. Pareho namang kaming matagal ng lanta at walang pagmamahal na nakuha.
Kaya hindi naman siguro masama kung subukan naming maging mapagbigay sa isa't isa. Ngunit pagdating ng gabi, kung saan kausap ko ang aking asawa, hindi mawala ang pag-aalala dahil sa kataksilang ginagawa ko. Pero sa huli, nananaig pa rin ang pagkauhaw ko sa aking kumare. Doon, wala na akong maramdaman sa asawa ko na puro material na bagay lang ang ibinibigay. Hindi nagtagal, umulit ang ganung bagay sa pagitan namin ni Maribel. Kada umaga, pumapasok siya sa bahay para ihain ang kanyang bibingka. Hindi lang kakanin, kundi ang itinatago niyang laman na ako ang maswerteng nakatikim. Dahil walang hadlang sa amin, nagpakasasa kami sa sarap kahit anong oras namin gustuhin. Maliban na lang kung may mga bata at mga bisita. Pero kung kaming dalawa lang, halos hindi ko pinapalipas ang tsansa na makaramdam ng kakaibang kaligayahan. Magpahinga muna tayo. Hinihingal na sabi ni Maribel, kaya huminto muna kami at doon sa sala nag-relax. Kung may gusto kang kainin, sabihan mo lang ako. Alam kong gutom ka na. Sabi ko sa kanya. Ayos lang. Gusto ko lang ng tubig. Aniya. Habang namamahinga kami at nanunood ng telebisyon, napansin kong tahimik lang si Maribel at maraming iniisip. Alam kong iniisip niya ang sitwasyon namin at mahirap dalhin ang ganong kabigat na sikreto sa isiping pinagtataksilan namin ng lahat. Gregory, natatakot lang ako kapag nalaman ng asawa mo ang tungkol dito. Hindi ko kakayanin ang kahihiyan. Alam kong mali pero mahal kita. Hindi ko naman maipagkakaila yun. Malungkot niyang sabi. Alam ko, Mare. Ako rin naman natatakot. Pero nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Matagal na akong nawalan ng gana sa asawa ko na hindi man lang masabi na mahal ako. Pagod na rin ako sa ganitong buhay na laging nangungulila. Pero nang dahil sa'yo, muli akong naging masaya. Malambing kong sabi sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, naging ganun pa rin kami ni Maribel. Pilit nagtatago at palihim na nagnanakaw ng sarap sa sulok ng mga kwarto kapag wala ang ibang tao. At dahil sa paulit-ulit naming ginagawa, nagkaroon ito ng resulta. Nabuntis ko si Kumare Miss Roxy. Halos hindi ko malaman kung anong gagawin. Kung pananagutan ko ba ang bata o dapat ba ay alisin na lang para wala kaming iwang kalat. Pero nakahanap naman kami ng palusot. Dahil nang lumaki ang tiyan ni Maribel, gumawa na lang siya ng kasinungalingan na meron siyang bagong lalaki. Mabuti naman at hindi kami naging pulutan ng tsismis. Pero kinakabahan pa rin ako na baka may makahalata. At kahit mahirap, ako ang bumuhay kay Maribel kasama ng batang nasa kanyang sinapupunan. At nanumbalik ulit ang saya sa puso ko na may aalagaan akong isa pang anak. Ngunit dahil sa mga pagkikita naming yon, hindi kami nakalusot sa ibang marites sa barangay na nakapansin ng kakaiba naming kilos. Doon nagsimula ang gulo dahil may nagchismis na ang nakabuntis kay Maribel ay ako. At dahil sa chismis na yon, nakarating yon sa aking asawa. Gregory, ano ba yung nababalitaan ko na nabuntis mo raw si Maribel? Magpaliwanag ka nga sa akin. Galit na bungad ang asawa ko sa video call. Ano ka ba, Evelyn? Nagpapaniwala ka naman sa mga chismis. Paano ko naman bubuntisin yung kumari natin? Hindi naman ako siraulo para pagtaksilan ka. Depensa ko sa aking sarili. Huwag mo akong pinaglololoko, Gregory. Kumakayod ako dito para sa kinabukasan natin. Tapos, baka gagawa ka lang ng kalukuhan dyan. Huwag mo naman akong ipahiya. Lalo na ang mga anak mong profesional. Hiyang-hiya talaga ako noong mga panahon na yon, Miss Roxy. Hindi ko kinaya ang bigat ng kasinungalingan namin ni Maribel. Na kahit siya ay hindi na makalabas dahil naging tampulan ng mga tukso at paninira. Ni hindi na nga siya makapaglako ng bibingka. At para maprotektahan siya at ng mga bata, hinarap ko ang mga tsismosong kapitbahay para pagalitan sila. Hindi nagtagal, humupa rin ang chismis at unti-unti nakabalik sa normal ang buhay namin. At nung nanganak si Maribel, timing naman na pag-uwi ng asawa ko mula sa abroad. Doon ay nagkaharap-harap kami.
Umamin nga kayo sa akin, Gregory. Pinagtaksilan niyo ba ako? Kung aamin kayo, palalampasin ko to dahil ayaw ko rin maging tampulan na kahihiyan dito sa buong barangay. Seryosong sabi ni Evelyn. Sa pagkakataong yun, pareho na kaming walang takas ni Maribel dahil nakita na ni Evelyn ang bunga. Ang sanggol na kamukhang kamukha ko. At nakita ko sa mukha ng asawa ko ang pagkamuhi. Pero pinipigilan niya lang dahil may pinoprotektahan siyang imahe. At lalo na ang mararamdaman ng mga anak namin. Patawarin mo sana ako, Evelyn. Hindi ko sinasadya yun. Nadala lang din ako ng lungkot at pangungulila sa'yo. Dahil halos 10 taon mo na akong iniwan. Pag-amin ko, ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan. Mabuti ka pa at nandito at payapa lang. Pero ako sa ibang bansa, halos magkanda kuba ako sa pagtatrabaho. Mahiya ka naman. Lalo na ikaw, Maribel. Ang dami kong itinulong sa'yo. Tapos ito lang ang ibabalik mo sa akin. Galit niyang sabi. Patawarin mo ko, Evelyn. Kasalanan ko talaga itong lahat. Ako ang nagsimula ng gulo. Paghingi naman ng tawad ni Maribel. Magpasalamat kayo at naaawa ako sa inosenteng batang to. Kaya hindi ko na palalakihin pa ang gulo. Nandito na to. Wala nang makakapagpabago pa. Pero hindi ibig sabihin nun, makakalusot na kayo. Dahil simula sa araw na to, hindi na ako babalik pa sa'yo, Gregory. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa mga anak natin. Yon ang huling pagkakataon na nakita ko ang aking asawa. Oo, Miss Roxy. Nawala ang pamilya ko dahil sa kataksilan ko. Mula nang malaman ng mga anak ko, lumayo din ang loob nila sa akin at hindi na ako muling kinausap. Sobrang sakit noon para sa akin. Pero alam kong triple pa ang sakit na naramdaman nila nang malamang pinagtaksilan ko sila sa isa naming kumare. Sa kabila ng lahat, hinarap ko ang problema ko. Sumama muna ako kay Maribel at nilisa ng aming barangay. Pumunta kami sa kanilang probinsya. Miss Roxy, gusto kong iwan ng isang katanungan ko sa inyo. Tama ba ang ginawa kong sukuan ng nauna kong pamilya para sa panibago? O mas dapat ko bang habulin ang asawa at anak ko at humingi ng kapatawaran sa kanila? Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Ang inyong sender, Gregory.